Bawat problema may solusyon. Kapag hindi mo makitahan ang solusyon, ipaubaya mo na sa Panginoon. Ano man ang problema mo, maniwala ka. Mas maraming grasya kaysa sa natanggap mong problema, kaysa sa inalaw sa iyo ng Diyos na problema. Even our problems can be our greatest blessing. Joy is not the absence of problems. Imposible yan eh. Posibleng mawalan tayo ng problema. Manapa, joy is the presence of Jesus amidst all our problems. Nang minsan merong isang babae ang napadpad sa isang rooftop, bubong mataas, parang problemado pa siya. Habang hawak-hawak niya yung phone niya, may nakakita sa kanya mula sa baba ang sumigaw, "Miss, maghunos dili ka! Lahat ng problema may solusyon. Huwag mong gawin yung iniisip mo." Sabi ng babae, "Ang OA mo! Naghahanap lang naman ako ng signal dito." But seriously, naniniwala po ba kayo na bawat problema may solusyon? Ako depende. Basta kasama ang Panginoon. Isama mo ang Panginoon sa equation. Hindi laging totoo yun. Bawat problema may solusyon. Isama mo ang Panginoon. At bawat problema, makakakita ka ng solusyon. So much so na kung minsan, dahil pa rin sa Panginoon, kahit ang iyong problema ay magiging mismong solusyon. Sa ating unang pagbasa, napakalaki ng problema ng mga taga-Juda sapagkat sinalakay ng kung sino-sinong bayan, dayuhang bayan, ang kanilang bayan. Sinunog pa. Sino ngayon ang mag-aakala na later on, isang dayuhang hari pa ang gagamitin ng Diyos upang tulungan sila, upang ibalik ang mga nawala sa kanila. Sa ating ebanghelyo, na-recall ni Kristo para kay Nicodemo yung ahas na tiningnan ng mga Israelita. Nang tingnan nila, gumaling sila sa pagkatuklaw ng ahas din sa kanila. O di ba? Ahas yung problema. Ahas yung naging solusyon sa problema. In the same vein of thought, parang sinasabi sa atin ng ating mabuting balita na ang krus ang siyang pinakamatinding problema na ginawa natin dahil sa kasalanan natin. Kaya nga dyan namatay ang Panginoon natin. Sinong mag-aakala na ang krus niya na gagamitin ng Panginoon upang isolve ang problema yan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay? Kaya nga, trivia lang, kung mapapansin po ninyo yung main door natin, yung wooden door natin, main door natin, yan. Kung titingnan po ninyo yung details niyan, isa lang ang sasabihin sa inyo yan. Kung sa punong kahoy nagkasala ang tao, sa kahoy na krus, iniligtas ang tao. 1 Pedro 2:24, by His wounds, you were healed. Sa pamamagitan ng mga sugat ni Kristo, ginamot tayo. Kaya nga, totoo lagi yung kasabihan, hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan dahil sa bawat kasamaang ibibigay ng dyablo, may kabutihang isasagot ang Diyos. Hindi ma-checkmate ng diablo ang Diyos. Kaya, bawat problema, may solusyon talaga. Kailangan lang nating makipag-ugnayan sa Diyos, magdasal sa Diyos, at maging kalmado upang ang solusyon na ibinibigay niya maya't maya ay ating makita. Our problems do not come on their own. Meron silang kasamang solusyon. Medyo hindi pa nga masyadong sakto yung paliwanag na yan, yung analogy na yan eh. Sa sinasabi sa atin ng Panginoon, pagdating sa solusyon versus problema. Kasi ang sasabihin sa atin ng Romans 5:20, where sin abounds, grace abounds all the more. Sa nakita nating activity kanina, ang solusyon lang ay karton. Pero pagdating sa Panginoon, ang solusyon, marami kaysa sa problema. Ito yung sinasabi dati ni Monsignor Man nung nabubuhay pa siya. Father Fidel, ano man ang problema mo, maniwala ka. Mas maraming grasya kaysa sa natanggap mong problema, kaysa sa inalaw sa iyo ng Diyos na problema. And God is like, o sige, Father Fidel, iaalaw ko yung problemang ito. Kahit na anong iwas ko dumadating Talagang nandyan, paparating yung problema. Pero wag kang mag-alala, Father Fidel, maniwala ka. Pupunuin kita ng grasya upang makayanan mo yung problema. Kung papaanong kapag malala yung sakit natin, kahit lagnat lang yan. O di ba kung ano-anong iniinom natin na gamot in such a way na sana makatulong ang lahat ng ito. Sana
Ganun ang Diyos. Pero lahat ng grasya ibibigay niya makatutulong sa atin talaga. Where sin abounds, grace abounds all the more. So much so, na hindi mo lang makikita yung solusyon sa problema. Pagkasama mo ang Panginoon, kahit yung problema mo magiging solusyon. O di ba't yun ang sinasabi ng San Pablo sa Romans 8:28? All things work together for the good of those who love Him. And we say, all things. Pag sinabing all things, even our problems can be our greatest blessing. At ang Diyos lamang ang makagawa niyan. Kilala niyo si Arnold Schwarzenegger. Sa isang recent interview niya na napanood ko, sinabi niya, na ang pinaka-problema niya, nung siya nagsisimula bilang artista, yung pagsasalita niya, wala siyang speech defect. It's just that, matigas ang kanyang German accent. He was born and raised in Austria, if I'm not mistaken. Akalain niyo yung bukod sa kanyang acting coach, meron din siyang speech coach. Meron pa siyang English coach. Meron pa siyang accent removal coach. Biruin mo, kahit accent removal, meron siyang coach. 3 coaches pagkasalita lang. Kasi ang sinasabi sa kanya ng Hollywood, ng mga producers, ng mga actors and actresses, sabi nga ni Arnold, ng mga geniuses ng Hollywood, kailangan ko raw ayusin yung pagkasalita ko sapagkat ito ang pinaka-obstacle kung magiging sikat nga ba ako. Kapag hindi ko raw naayos, walang mangyayari sa karir ko. Alam ba ninyo, yung 3 coaches niya sa pagkasalita, walang nagawa. Kaya gano'n na lamang ang panghihinawa niya. Hindi niya maremedyohan ang kanyang pagkasalita. His greatest obstacle, kamuntik na nga siyang maniwala hanggang sa kanyang karanasan, ang kanyang greatest problem, ang kanyang naging greatest blessing. O diba, ang naging very hit niyang pelikula ay ang The Terminator, kung saan siya ay robots. Ang sabi ni James Cameron na director ng Terminator, kung hindi si Arnold Schwarzenegger, walang Terminator. Walang gaganap ng Terminator. May gumanap man, hindi magiging effective, hindi magkiklik. Kay Arnold Schwarzenegger lang magkiklik ang Terminator. Bakit? He acts like a machine. He talks like a machine. Natural na natural. Sino mag-aakala na ang pinakamalala niyang problema, ang kanyang pinakamagiging dakila pa lang pagpapala. That's how God works in our lives. Kaya mas maraming biyaya kung titingnan lang natin sa mata ng pananampalataya. Natatawa ako. Minsan ang nanay ko ganito, lalo na ng mga bata kami, palagay ko kayo din ganito. Pag may pinapahanap kayo, tapos yung humahanap, yung anak ninyo, yung pinaghahanap ninyo, puro reklamo. Daddy, nasan ba? Daddy, hindi ko makita. Ma, ikaw na nga ang humanap. Ano ba? Pero habang naghahanap, nagte-text. O, di ba? Loka Kaya manggigigil ka. Ano sasabihin mo? Hindi bibig ang ginagamit sa paghahanap, ha? Mata. Mata! Lalong-lalo na, kung alam mo yung pinahanap mo, kakikita mo pa lang. Sigurado ka kung saan nakalagay. Pinahanap mo lang, hindi makita. Bakit? Puro reklamo, puro dada, puro bibig. Mata ang gamitin mo! Hindi kaya, parang ganito na ang sinasabi sa atin ng Diyos? Kapag puro tayo reklamo, Lord, ano na ba naman itong problemang to? May sakit na naman ako, may nararamdaman na naman ako. Hirap na ako, hindi ka ba naawa sa akin? Ay, may tamang ganun tayo Paalala ko sa inyo, kung paanong pinatuklaw ng Diyos sa ahas yung mga tao, yung mga Israelita, dahil sa pagrereklamo. Nagrereklamo sila kay Moises, bakit mo kami nilagay dito? Pinalaya mo kami sa Egypto para patayin sa disyerto? Wala kaming makain. Ang nakakain namin, ayan, umuulan nga ng tinapay buhat sa langit. Walang lasa. Buti pa sa Egypt, nakakain kami ng may variation kung ano-ano. Dito wala. Kapag umaga, ang init-init. Paggabi, ang lamig-lamig. Ano ba? Matagal pa ba ang bayahin natin papuntang Promised Land? Alam po ninyo, yung papunta ng Promised Land, ang sabi ng mga dalubhasa, sa totoo lang, kahit mapunta naman kayo dun hindi aabutin ng 40 years yon. Kung bakit pinagligaw-ligaw sila ng Panginoon at kung bakit pinatuklaw pa sa ahas, nabuisit ang Diyos. Puro reklamo. Baka ganun din ang ginagawa ng Diyos. O baka ganun din ang gawin ng Diyos. O baka ganun din ang reaksyon ng Diyos. Kapag tayo nagre-reklamo, huwag mong gamitin ang bunganga mo. Gamitin mo ang mata mo. And if I may add, hindi yung mata ng katawan natin, kundi mata ng puso, ng kaluluwa natin. Ang sabi sa 2 Corinthians 5 verse 7, walk by faith and not by sight. Manampalataya ka. God is in control. Kahit ng iyong hindi magandang sitwasyon, God is with you. And when God is for you and with you,
Who can be against you? Hayaan mo siya mag-drive ng buhay mo. Ang madalas na sinasabi ko, lalong-lalo na kapag ako mismo hindi makakita ng solusyon, sa counseling, sa ganon, bawat problema may solusyon. Kapag hindi mo makitahan ng solusyon, ipaubaya mo na sa Panginoon. We may run out of options, but our Lord, ang Panginoon, will never, ever run out of options. Pagtiwalaan ng Panginoon. Nung patayin ni Cain si Abel, pinatay ni Cain si Abel dun sa bukid na kanyang sinasaka, kaya galit na galit ang Diyos. Dumanak ang dugo ni Abel sa bukid na sinasaka o tinitil ni Cain. Dahil dyan ang sabi ng Diyos kay Cain, ginawa mo, susumpain kita. Mula ngayon, wala ka nang matitirhan dito. Magiging lagalag ka na lang dito. Pag-ala-gala na lang. At kailanman hindi ka na makapagbubungkal dito. Magbungkal ka man, lahat ng itatanim mo hindi tutubo, hindi ka ani. Hindi ito eksakto, ha? Naisip ko lang ito, pero hindi kaya parang lang na ganun din ang naging eksena more than 2,000 years ago na matagal nang sinasaka ng diablo ang mundo bago dumating si Kristo. Enjoy na enjoy siya. Kala niya, kaya na lahat. Tinutupad na niya, nilalatag na niya sa mundong ito ang plano niya. Until God said, it is enough. Nagkatawang taong Diyos na si Kristo, ano ginawa ng diablo? Ginadar niya ang lahat ng kanyang strengths para patayin si Kristo. Patay! Kaya literal. Baka nakakalimutan nyo, literal. Dumanak ang dugo ng Diyos sa mundong ito. Sa galit ng Diyos. Hindi malayong pinagkasumpa-sumpa niya sa Satanas sapagkat tandaan nating namatay si Jesus dahil sa kasalanan ng tao at ang kasalanan ng tao dahil sa diablo. Hindi malayong sinabi ng Diyos sa diablo, hindi ka kailanman makapaghahari. Hindi mo kailanman magiging teritoryo ang mundo. Dumanak na sa mundo ang dugo ng anak ko. At kahit sikapin mong makapaglatag ng iyong plano, magtanim ng kahit ano, sisiguraduhin kong hindi tutubo yan. Hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Yun ang dahilan, kaakibat pa ng sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, nag-uumapaw, saganang-sagana ang pagmamahal ng Diyos. So, mas maraming solusyon kaysa sa problema. Mas marami. Maniwala kayo. Pinangungunahan lang tayo ng takot at lungkot. Saan galing yan? Sa demonyo. Tinatanim sa atin. Sana hindi tutubo, pero pinakakaalagaan natin. Tinitiligan natin. Mas pinaniniwalaan natin ang tukso ng diablo. Kaya mas nagfo-focus tayo sa problema at hindi sa solusyon. Alam naman natin yun eh. Nasabi ko na sa inyo yun eh. Kapag nag-focus tayo sa problema, kapag pinalalaki natin ang problema, lumilit ang ating pananampalataya. Pero sikapin nating patatagin ang ating pananampalataya, lilit ang ating problema. Mas lalong lalakas ang ating loob sapagkat alam natin kasama natin ang Diyos. Pero baligtarin mo, mas makinig ka sa diablo, hindi mo makikita yung solusyon. At pati, pagdududahan mo ang presensya ng Panginoon. Huwag ganun. Huwag mong hayaang magkaganon. Pagdudahan mo na ang pagmamahal ng iba. Huwag ang pagmamahal ng Diyos. Ano pa ba? Binigay niya ang kanyang buhay sa iyo samantalang makasalanan ka pa. Hindi kaya niya maibigay ang lahat pa rin sa iyo. Lalo pat ngayong nagpapakabuti na tayo, sumusunod na tayo sa Kanya upang hindi masayang ang ginawa niya para sa ating lahat. Kapatid, kung ikaw nga hindi mo matitiis ang mahal mo sa oras ng Kanyang matinding pangangailangan, pupuntahan at pupuntahan mo yan. Ipapadama mo sa Kanya ang pagiging asawa mo, ang pagiging nanay, ang pagiging tatay mo sa oras ng matinding pangangailangan, ang pagiging anak mo, ang pagiging kapatid mo sa oras ng matinding pangangailangan. Kaya nga may kasabihan tayo, nagkakaalaman kung sino ang totoo. Asawa nga ba kita? Anak nga ba kita? Magulang nga ba kita? Mararamdaman ko yan sa oras ng matinding pangangailangan ko. Mas lalong ganun ng Diyos. Kaya nga in the Old Testament, parang trivia lang, sa buhay ni Joseph, Joseph the Dreamer, hindi si Joseph na asawa ni Maria. Hindi sinabi sa Biblia, God was with Joseph nang mataas na ang posisyon niya, nang may kapangyarihan na siya sa Egypt, nang masaya na ang buhay niya. Sinabi ng Bible patungkol kay Joseph, God was with Joseph, the Lord was with Joseph. Nung panahong pinagtatangkaan ng mga kapatid niya ang buhay niya, nang ibenta siya,
nang mapagkamalan o mapagbintangan siya, nang makulong siya. Ang sabi sa Bible, God and the Lord was with Joseph. Ano yon? Nung maganda na ang kalalagayan niya, God was not with him? Of course, God was with him. Pero ang sinasabi sa atin, mas mararamdaman natin ang presensya ng Diyos sa oras ng matinding pangangailangan. Doon natin mas mararamdaman, makapangyarihan siya. At totoong tayo ay mahal niya. Ito sana mga kapatid ha, ang ating makitang mensahe ng ating mga pagbasa. Linggo ng kagalakan. Joy is not the absence of problems. Imposible yan eh. Posibleng mawalan tayo ng problema. Manapa, joy is the presence of Jesus amidst all our problems. Kasama natin ang Panginoon. Kapag kasama natin ang Panginoon, hindi pwedeng mawalan ng solusyon.